Narito po ako hindi para manghingi sa inyo ng anuman, kundi para magbigay sa inyo ng bagay na wala kayo. Magbigay sa inyo ng katotohanan patungkol sa reality ng pag-ibig ng Diyos. Bagay na alam ko na yan, pag-ibig ng Diyos. Pero para nyo itong sabihin sa isang taong hindi nyo pakakasalan yung tao dahil hindi naman sa kilala. At kung paano hindi nyo rin kilala ang Diyos ay hindi nyo rin itatalaga ang inyong buhay sa Diyos. Kayo ay nagpakasal sa inyong asawa dahil matagal na panahon nyo siyang kilala. Ngunit hindi ito katulad ng paglapit sa Diyos na para bang pag ako ay nakumbinsi, magiging Christian ako. Kapag yung aking pangasawa ay Christian, magiging Christian din ako. Kapag yung aking nililigawan ay may iglesia na Christian, sasama ako doon at magiging Christian ako. Na para bang kasindali lang ito na pagpalit ng pantalon, maging Christian. Pero ganun din po ba ang mahalin tulad nyo ang pagpapakasal sa isang tao? Kasindali lang ba ito ng, ikaw, type kita, pakasal na tayo. Ikaw may pera ka, pakasal na tayo. Alam niyo po ang nangyayari sa mga kasal na mabilisan. Dahil kapag mabilis lang sila nagpakasal o nakipagtali sa isang tao, tsaka nila madidiscovery yung ugali ng tao na ayaw pala nila. Ang ating bansa, bagamat maraming Kristiyanong maraming tao nagsasabing sila ay Kristiyano, ang ating bansa ay puno ng mga pamilyang hiwalay. Na hindi nila alam kung ba't sila nagsisimba, hindi nila alam kung ba't sila Christian. Ang alam nila kung ba't sila Christian ay dahil ito yung kinalakihan ng nanay ko, ng tatay ko, dito na ako lumaki sa reliyon na to. Pero bakit ka nananatili? Bakit ka magpapakasal sa isang tao? Bakit ka susunod sa isang Diyos? Hindi mo ibibigay ang pag-ibig mo sa isang tao hindi mo kilala. Hindi mo rin ibibigay ang buhay mo sa isang Diyos na hindi mo kilala. Kaya ang mangyayari, kilala mo ang Diyos, pero namumuhay kang hiwalay sa Kanya. At dito yung problema natin. Hindi kayo hiwalay sa Diyos dahil masama kayo. Masama kayo dahil hiwalay kayo sa Diyos. At sinasabi ng kasulatan, walang taong mabuti. Wala. Walang pastor na mabuti, walang pari na mabuti, walang Kristiyanong mabuti, wala. Hindi natin pwedeng banggain ang sinasabi ng salita ng Diyos at sabihin, ako, mabuti ako, Christian ako. Huwag mo sabihin, hindi ako mabuti. Sabihin mo yan sa Diyos na nagsabing walang mabuti. Pag sinabing walang mabuti, pag sinabi ng isang banal na Diyos na ganap na walang mabuti, ibig sabihin lahat ng taong hindi mabuti ay mamamatay ng hiwalay sa Kanya. Kaya ang katotohanan ay wala kayong kailangan gawin para mapunta kang impyerno dahil papunta ka na doon. Hindi po ako nagsabi nito. Ang Diyos mismo nagsabi nito. Kaya lang namamatay ang tao na nagugulat siya sa mga bagay na ngayon lang niya maririnig. Dahil ubusin niya yung kanyang buhay sa paghahabol ng mga bagay na alam niyang mawawala. Wala kayong alam sa inyong buhay na kaya niyong hawakan hanggang sa kabilang buhay. Asawa mamamatay, iiwan niyo yung anak niyo, kayaman mawawala, trabaho mawawala, yung malusog yung katawan tatanda. Iinom kayo ngayon, mamaya uhaw ka na naman. Kakain ka ngayon, mamaya gutom ka na naman. So sweldo ka, mawawala. Alagaan mo yung buhay mo, mamamatay ka. So ano ba talaga ang pagmamayari mo sa mundong ito? Wala. Kahit buhay mo, hindi mo pagmamayari. Hindi mo sinabi sa Diyos, ipanganak mo na ako, handa na ako ipanganak. At hindi mo rin pwede sabihin sa Diyos, wag mo muna akong patayin ha, hindi ako nang mamatay. Kung kailan ko sinabing, dapat mo akong patayin, tsaka lang. Pero nabubuhay tayo na akala natin hanggang dito lang sa araw na to ang ating buhay. Hindi. Mula pa ng araw na pinanganak ka, nagsimula ka ng mamatay. Mula pa ng araw na pinanganak ka, nagsimula ka na lalakbay mo papunta sa hukay. At ang pinakasiguradong araw na darating sa buhay mo, hindi mo maiwasan. Hihiga ka sa kabaong na ang pangalan mong nakasulat. Hindi mo alam kung mamaya alas 7 ng gabi, higa ka na dito. Wala naman nagsasabing, uy, mamaya mamamatay na ako. Wala. Lahat lang namamatay ngayong araw na to ay hindi nangangarap na mamatay ngayong araw na to. Pero sa kanilang pagpaalam sa kanilang nanay, alis na po ako ha. Sige anak, ingat ka. Sa morgue pa lang uwi niya. Pero ang tao, dahil hiwalay sa Diyos, ay mag-iimbento ng isang uri ng Diyos. Paano mo makikilala ang Diyos na nahiwalay ka? Ganito, paano mo makikilala ang tunay mong magulang o pinanganak kang isang ulila? Pinanganak kang hiwalay sa magulang mo. Paano mo masasabing kilala ko yung magulang ko? Mabubuhay ka lang kung sino yung kinalakihan mo. Kaya kapag tinanong ka, sino ang Diyos? Nasa langit siya. Ano ngayon kung nasa langit siya? Sino si Kristo? Siya ay tagapagligtas. Nino? Sino si Kristo? Anak siya ng Diyos. Ano ngayon kung anak siya ng Diyos?
Namatay siya para sa makasalanan. Ano ngayon kung namatay siya para sa makasalanan? Sino siya sa iyo? O lagay natin sa ibang konteksto. Sino ang asawa mo sa iyo? Doon may masasabi ka. Pag pinagsabi ka, magsalita ka ng 10 minuto tungkol kay LeBron James o tungkol kay Michael Jordan o sa mga magagaling na basketballista, may masasabi ka, may papakita ka. Ganito siya gumalaw. Ganito ang kanyang gameplay. Pero pag sinabi siya magsalita ka ng 10 minuto tungkol sa kadakilaan ni Kristo, anong sasabihin mo? Ang kawalan mo ng sasabihin ang patunay na hindi mo siya kilala. Hanggang dito ka lang. Kilala mo yung pangalan ng artista, hindi mo alam kung anong uri na pamumuhay niya. Hindi mo alam kung ano yung pagkatao niya. Ang alam mo lang sa Diyos ay nasa simbahan siya, nakabitin siya doon. May isang taong kumuha ng kahoy, inanyuan na tao, at nilagay sa simbahan. Maaring ito ang Diyos na iyong kinikilala ng iyong buong buhay. Kagaya ko, na ako lumaki sa loob ng iglesia. Pinalaki ako ng isang relihiyosong pamilya na mahilig magpura, na mahilig magsinungaling, na nagtaksilan, nagsaksakan sa likod, nag-agawan, naghintayang mamatay yung magulang para mag-agawan ng kayamanan. Pero mga relihiyoso. Kaya lumaki din ako isang relihiyoso pero magnanakaw. Isang relihiyoso pero sinungaling. Isang relihiyoso pero manyak. Isang relihiyoso pero bastos mag-isip. Pero dahil ginagawa ng lahat, para sa akin, ito ang tama. Ano ba ang totoo? Hindi kung ano ba ang relihiyon mo. Yung relihiyon mo ba ay nakatayo sa katotohanan? Ano ang pundasyon nito? May mga reliyon na magsasabing si Lucifer at si Kristo ay magkapatid at yung mga anak ni Lucifer, yung mga negro, yung mga anak ni Jesus, ito yung mga puti. Ito yung mga religion ng mga Mormon na sila dahil binisita ng isang anghel na sinasabi ng kasulatan ng Diyos, kahit may bumisita sa inyong anghel, huwag kayong maniniwala. Pero sa kanila, ito ang katotohanan. Meron din naman mga religion na nandito na nagbebenta ng mga doktrina na gawa-gawa nila na sinasabi nila si Kristo ay bumalik na noong 1940s, pero hindi siya nakikita, secret. Kaya sinasabi ng kasulatan, lahat ng mata ay makikita siya sa kanyang pagbabalik. Itong mga reliyon na to ay magsasabing, sumanib kayo sa amin, basahin niyo yung mga doktrina namin. Pero bawal kang maniwala na may pag-asa ka sa kamatayan mo. Doon mo lang malalaman sa kabilang buhay. Para sinasabi nila, malalaman mo lang kung saan ka pupunta pag sumakay ka ng jeep. Bago ka makarating doon, hindi mo malalaman kung saan bababa yung jeep na yan. Anong klaseng Diyos? Ang lilikhain ka, pero babawian ka ng pag-asa. Anong klaseng magulang? Ang aanakin ka, ngunit nangangamba ka kung aalagaan ka o pakakainin ka bukas. Kailan nyo ba nakita yung isang paslit na magsasabing, pag-aaralan kaya ako ng nanay ko? Pag-aaralin niya kaya ako sa kolehiyo? Pakakainin niya kaya ako bukas? Nakikita nyo yung isang paslit na ganyan, na bata, na namang problema sa isang sulong? Pakakainin kaya ako ng nanay ko? Mabuti kaya ang balak niya sa akin? Wala. Pero sinasabi ng kasulatan, kung kayo ganyan kasama, ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, paano pa kaya ang Diyos na hindi nyo may kukumpara yung kabutihan niya? Kaya lang ang problema ay hindi natin kilala ang Diyos. Ang kilala natin Diyos ay yung Diyos na likha natin. Yung Diyos na kinalakihan natin. Yung Diyos na kinakampihan ka kapag hindi asawa mo ang kasama mo. Yung Diyos na inaakbayan ka kapag nakikipaglasingan ka kasama ng barkada mo. Yung Diyos na sinasamahan ka kapag kumukupit ka ng pera o nagnanakaw ka. Yung uri ng Diyos na okay lang kapag hubaran mo sa isip mo yung babae o yung lalaki. Yung isang uri ng Diyos na okay lang kung mambakla ka o maging tomboy ka. Yung ganong klaseng uri ng Diyos. Isang uri ng Diyos na hindi ginagambala yung konsyensya mo. Yung kampi lahat sa iyo, sa lahat ng madilim mong balak, ang sinasabi ng Diyos mo, alam mo, kahit masama ka tao, mahal kita. Kahit makasalanan ka, mahal kita. Kaya yung tao, lumalakas ang loob niya, lahat naman tayo masama. Yun ang dahilan niya. So sabihin mo, lahat tayo magnanakaw, kaya magnanakaw din ako. Lahat tayo manyak, kaya magmamanyak din ako. Lahat tayo nanggagahasa, kaya manggagahasa din ako. Lahat tayo sinungaling, magsisinungaling din ako. Dahilan ba yon? Sabihin sa inyo ng anak mo, Nay, sinungaling ka rin naman kaya magsisinungaling din ako. Bawal mo akong pagsabihan. Kaya hindi po dahilan na kung ginagawa ng lahat ay gagawin mo rin. Kung lahat po ba ng kapitbahay nyo ay nagbubuntisan yung mga dalaga nila ay pabubuntisin nyo rin yung anak nyo? Hindi nyo man lang ba sasabihan yung dalaga nyo, anak, makinig ka sa akin, ituturo ko sa iyo ang tamang daan. Daan na hindi ko nilakaran kaya ako nagbunga ng maraming kasakitan sa buhay na ayokong daanan mo. Kaya makinig ka sa akin ngayon. Babasahin ko sa inyo ay mula sa bibig mismo ng Diyos. Ang pakabubuti po, pakinggan nyo lang. Bigyan nyo lang po ako ng pagkakataon. Nanliligaw po ako sa inyo ngayon. Hindi po ako nangangaral,
Hindi ako nagtutulak ng katuruan. Matalino po kayo. Hilatisin nyo yung maririnig nyo. Hanapan nyo, hinahamon ko kayo. Hanapan nyo ng mali yung maririnig nyo. Mas gusto ko po na hanapan nyo ng mali yung maririnig nyo ngayon. Babasahin ko lang po yung isang liham ni Paul sa Romans 4 verse 5. Ngunit ang hindi nagtitiwala sa sariling mga gawa, kundi nagtitiwala sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan, tinuturing na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pagtitiwala. Tumaplis lang ba sa tenga nyo? Lumampas lang ba sa tenga nyo nang hindi nyo naunawaan? Nagtitiwala sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan. Walang doktor ang nagpupunta sa isang lugar na walang sakit yung tao. Kayo nga, bibili ba? Makasalubong niyo ako sa kalsada at sabihin ko sa inyo, para sa iyo itong gamot na ito. At tanong niyo ako una, para saan? Para sa ganitong sakit. Wala naman akong ganyan sakit. Kaya hindi niyo tatanggapin. Pero sa isang tao nag-aagaw buhay, yung kahit sa isang lunas na yung kapag binigay mo, tatanawin niya bilang utang na loob buong buhay niya. Dahil sa gamot na binigay niyo, naligtas siya. Ang Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan. Kung kayo ay hindi naniniwala na hindi kayo naniniwala na makasalanan kayo, hindi kayo naniniwala na baluktot kayo, hindi kayo naniniwala na mamatay kayo, hindi para sa inyo si Kristo. Dahil si Kristo ay para lang sa makasalanan. Hindi siya para sa taong mabait na ako. Namimigay ako ng pera sa mga dukha. Tumutulong ako sa mga bata. Nagpapatay ako ng mga bahay ampunan. At marami akong mabubuting gawa na ibibida ko sa harapan ng Diyos sa uling araw. Hindi para sa iyo si Kristo. Kaya itong mga salitang ito ay nanliligaw para sa mga taong basag ang puso, sa mga taong may pinagdadaanan ngayon, sa mga taong handa na pala magpakamatay mamayang gabi, ngunit napadpad sa lugar na ito. May mga nakakausap kaming ganito, na sa araw na yon naghahanap pala sila ng sagot sa kanilang dinadaanan sakit. Hindi kaila sa Diyos ang inyong dinadaanan. Dahil lahat ng dinadaanan ng tao ay dinahanan ni Jesus nung siya ay nagkatawang tao. Dinanas niya na siya ay traidorin, itakwil, dinanas niya na matayan siya, dinanas niya na isipin ng family na baliw siya, ng pamilya niya, dinanas niya na traidorin siya, dinanas niya mamatay, dinanas niya ang isang buhay na hindi karapat-dapat na danasin niya. At ininom niya yung kopa ng kamatayan na para sa atin. Dumating ang isang araw sa kasaysayan ng tao na naging napakadaya ng Diyos. Naging unfair ang Diyos. Dahil yung taong walang kasalanan, na hindi dapat mamatay, siya yung pinatay. At yung taong makasalanan na dapat mamatay, siya yung napawalang sala. Papayag ba kayo na isang kriminal na alam natin pumatay ng tao ang hindi hatulan at ang hatulan ay yung makababata niyong kapatid? Papayag ba kayo na yung kapatid niyo ang patayin ng batas at yung makasalanan na yun, yung kriminal na yun, ang hindi hatulan? Hindi kayo papayag. Hindi, sasabihin niyo, hustisya. Pero iba ang sinasabi ng Diyos. Ang Diyos, inaangkin niya yung titulong ito. Ako, ang Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan. Gaano kagandang balita na malaman ng isang taong walang pambayad sa utang na merong magbabayad ng utang niya. Gaano kagandang balita na isang taong uupo na sa silya elektrika ang makarinig ng balitang may nagbayad na, nakamatayan mo, hindi ka na papatayin. Makakalaya ka na. Pero ang tao, hindi lalapit sa Diyos kung wala siya makukuha. Dahil sinasabi mismo ng salita ng Diyos, para sa mga tao nagsasabing, hindi ako masama, mabuti akong tao, relihiyoso ako, nagsisilbi ako sa simbahan. Iba ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Ang sinasabi niya mismo sa salita niya, ang puso mo ang pinakasinungaling sa lahat ng bagay. Walang nakakaalam nito. Kahit ikaw, hindi mo alam kung gaano kalala o gaano kadilim ang papasukin ng puso mo alang-alang sa kasakiman. Kaya kahit alam mo masama gagawin mo, kahit alam mo masama mag-check-in kayo ng girlfriend mo, boyfriend mo, maghalikan kayo ng hindi pa yung kasal, gagawin mo. Kasi ang sarap sa mga nakakita ng kasalanan na hindi masarap gawin. Meron ba? Meron bang kasalanan na kailangan kayong tutukan ng kutsilyo sa leeg para gawin nyo? Diba? Umakyat pa nga kayo ng bakod para tumakas, para gawin ito. Pag sinabi ng magulang nyo, huwag kang lalabas, huwag mong barkadahin to. Opo, nay, magkukulong ka sa kwarto, pero pag tulog na siya, tatakas ka. Gagawa ka ng paraan para gumawa ng alam mong kasamaan. Bagay na hindi mo ituturo sa iyo ng kababatang kapatid, pero dahil malaki ka na, gagawin mo.
Pag gusto kong murahin ka, mamurahin kita. Pag gusto kong mambakla, mambabakla ako. Pag gusto kong magpabuntis, magbubuntis ako. Pag gusto kong iwan yung nanay mo, iiwan ko. Kasi gusto ko. Wala nagsasabi sa akin, gusto ko lang. Kaya sa isang taong sinusunod ang gusto niya, napakainam magkaroon ng isang Diyos na kampi sa gusto niya. Na kapag gumagawa siya ng masama, tumatalikod yung Diyos. Na okay lang sabihin mo, sige gagawin ko to pero magsusorry ako mamaya. Subukan niya sa asawa niya. Mambababae ako pero magsusorry ako sa'yo mamaya. Ito ang buhay o puso ng isang taong hiwalay sa Diyos. Meron siyang relihiyon, pero yung relihiyon niya hindi nakakapagligtas. Dahil ang pinaka-tanda, patunay na yung relihiyon niya ay hindi nakakapagligtas at walang pag-asa binibigay sa kanya yung kinalakayan yung relihiyon ay dahil takot siyang mamatay. Takot siyang mamatay dahil hindi siya sigurado sa mangyayari pagkatapos niyang mamatay. Huwag niyo sabihin mabuting tao kayo. Kung mabuting tao kayo, hindi sana naglalak ng pinto yung mga kapitbahay niyo. Kung mabuti ang kapitbahay niyo, hindi sana kayo naglalak ng pinto sa gabi. Kung mabuti kayo, ba't kayo nagkukulong sa kwarto niyo? Kung mabuti kayo, bakit kayo tumitingin ng mga hindi nyo dapat tignan sa cellphone nyo? Ba't kayo nagtatago? Ba't gumagawa kayo ng mga bagay sa dilim? Naghihintay kayo ng gabi para gawin yung mga bagay na alam nyo mali, pero dahil masarap, idadahilan nyo. Mamaya na yung Christianity ko. Pamunduhan muna. Mga anak, mas mahalaga yung sarap ng katawan ko. Hindi mahalaga sa akin yung nanay nyo o kayo o yung pamilya ko. Unahin ko muna yung kasarapan ng laman ko. Mas lalong hindi mahalaga ang Diyos. Dahil ang Diyos ay isang katang-isip lang para sa akin. Kung buhay kung ako ay nabuhay sa relihiyon na hindi man lang ako kinikidlatan pag gumagawa ako ng masama. Pero sabihin to na magnanakaw, hindi totoo ang batas. Dahil hindi naman ako nahuhuli ng batas. Kaya hindi totoo ang hurado. Hindi totoo ang kulungan pag nanakaw ako. Hindi nyo kailangan gawin. Kailangan nyo lang isipin. Hindi nyo kailangan manggahasa. Kailangan nyo lang manyakin yung tao sa puso nyo. Isipin nyo isang taong inuhuparan yung anak nyo sa isip niya. Ganon ka. Wala kang pagkakaiba sa isang mamamatay tao. Magkaiba lang kayo ng kasalanan. Pareho kayo mamamatay. Kung hindi kayo naniniwala na kayo ay makasalanan, hindi kayo naniniwala na kailangan ng tagapagligtas, mamamatay kayo. Dahil walang taong naliligtas sa sarili niyang kabutihan. Ito ang sinasabi ng Diyos. Ang nagtitiwala sa sariling mga gawa ay mamamatay. Dahil ang kaligtasan ng Diyos ay hindi dumarating dahil kayo ay mabuti. Sasabihin ng tao, masama akong tao eh. Binibiro nga nila. Ayoko magsimba, masusunog ako. Masama akong tao, kaya hindi ako para sa Diyos. Bakla ako, kaya hindi ako lalapit sa Diyos. May kabit ako, kaya hindi ako lalapit sa Diyos. Gumagawa ako ng mga kasalanan, alam ko. Pero okay lang, hindi na lang ako lalapit sa Diyos. Pero paano pag namatay ka mamayang gabi? Di mo alam kung nakahanda na yung kabahong na para sa'yo mamayang gabi? Di mo alam kung nakahanda na yung mga bulaklak na gagamitin sa burol mo mamayang madaling araw? Sigurado ka makakauwi ka pa ng buhay? Usap tayo. Napakaganda na sasabihin ko sa inyo, maniwala kayo. Wala na kayong makikita, mas maganda pa sa inyo, maririnig ngayon dito. Ang Diyos na nagpapawalang sala ng makasalanan. Hindi nyo absweltohin yung tao napakalaki ng utang sa inyo. Pero ang Diyos, hindi mabayaran ng tao yung utang niya sa Diyos. Kinakansela niya yung utang ng tao. Dahil siya ang Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan. Napakagandang balita na malaman, may sakit ako, na yung sakit kong kamatayan, yung ketong ko, yung kabulukan ng aking pagkatao mula puyo ko hanggang sa dulo ng aking paa, na walang lunas sa mundong ito, kahit ubusin ko yung kayamanan ko, ay sa isang patak lang ng dugo ni Kristo, ito ay nabubura lahat. Kaya nyo bang bayaran yung kasalanan nyo? Bakit kayo namumuhay na parang totoo ito? Akala nyo ba na kapag sinabi lang ng tao, magdasal ka lang ng isang ama, Our Father, ilang Hail Mary, okay na yung kasalanan mo? Papayag kayo na may isang taong manakit sa inyong mahal sa buhay. At sabihin lang ng kapitbahay niya, sabihin lang daw sa akin, sorry na, papatawarin mo na daw ako. Ganun ba ang hustisya ng Diyos? Samantalang mas mataas pa pala yung hustisya nyo kasi yung taong nagdasalang yon, hindi nyo patatawarin. Pero ang Diyos ay nagpapatawad ng tao, hindi karapat dapat patawarin. Hindi ka nga nagsisisi, ngunit binuksan ng Diyos ang daan upang makalapit ang makasalanan sa Kanya. So nauwi tayo sa Kanya ng inumpisahan natin. Paano mo nasabing sa Diyos ka na hindi mo iniibig ang Diyos ng higit sa lahat sa iyong buhay? Hindi sinabi ng Panginoon na ito ang unang kautusan, makinig kayo, kailangan mabuting tao kayo. Hindi namatay ang Diyos para sa mabuting tao. Hindi namatay ang Diyos sa isang taong malinis sa kanyang paningin. Namatay si Kristo para sa makasalanan.
Namatay si Kristo para sa taksil, sa magnanakaw, sa mamamatay tao, sa taong napakadilim ng nakaraan, sa taong abot langit ang lista ng kasalanan. Namatay si Kristo para sa ganitong tao. At sino sa atin? Hindi nyo nga. Kung magsimula kayong bilangin yung kasalanan nyo, ilang papel kaya yung mapupuno nyo? Ilang libro kaya yung masusulat nyo? Ngunit sa isang pataklan ng dugo ni Kristo, lahat na nabubura. Dahil inaangkin ng Diyos ang titulong ito sa Kanya. Ako, ang Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan. Para sa isang taong mayabang, wait, good news pala. So okay lang, may kasalanan na ako. Pinapatawad pala ako ng Diyos. Pinapatawad niyo ba yung taong hindi nagsisisi? Patatawarin niyo ba yung isang taong nagmamalaki pa sa kanyang ginawang kamalian? Patatawarin niyo ba yung anak niyo kapag gumawa siya ng masama at sabihin niya sa inyong anak na ginawa ko masama? Ano ngayon, ay? Ano ngayon kung may ginawa ko masama? Wala kang pakialam sa buhay ko. Buhay ko to. Mas mahalaga yung barkada ko kaysa sa inyo. Mas mahalaga yung barkada ko. Alam ko, pinag-aaral niyo ako, pero dahil mas masarap makipag-inuo sa barkada ko, bahala kayo sa buhay niyo, magbayad ng eskwela ako. Gagawin ko yung gusto kong gawin. Ako ang Diyos. Kung ano yung sabihin ko, yun ang nasusunod. Kung ano yung sabihin ko mabuti, para sa akin, masarap ang pambabakla, yun ang mabuti. Masarap ang mang-iwan ng asawa, yun ang nagiging tama. Masarap ang magnakaw, yun ang tama. Walang pakialaman. Sabihin mo yan sa batas ng tao. Pag gusto ko patayin yung family mo, yun ang mabuti. Para sa akin. Kaya meron tao magsasabing, uy, huwag mong pakialaman yung mga tao. Kanya-kanya tayong paniniwala. Pero kung ang paniniwala ko is kunin yung cellphone mo, dapat respetuhin mo ako. Dapat walang standard ng tama at mali. Kasi para sa akin, yun ang tama. Nanakawan ka. Bakit hindi ka papayag? Bakit kapag ikaw na ang madadamay, biglang nagkakaroon ng sukatan ng tama at mali? Pero kapag walang madadamay, walang tama o mali. Kung gusto mo, gawin mo. Alam niyo ba ito ang katotohanan ng Satanism? Kilala niyo si Aleister Crowley? Yung ama ng Satanism, hindi si Anton LaVey, kundi si Aleister Crowley na nasa yung mukha niya nakapaskil sa album ng The Beatles, yung Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. May kita niyo yung cover nito ng mga tao, napakarami na kanilang iniidolo at nasa pinakataas at kaliwa may kita niyo isang kalbong tao doon. Ang pangalan ng si Aleister Crowley. Ang mantra ng kanyang Satanism ay ito: gawin mo yung gusto mo. Kaya ito yung pinaglalaban ngayon sa DepEd natin. Iyayakap na ang kabaklaan. Ito yung naghihintay sa mga anak niyong ipapasok niya sa eskwelahan. Na okay lang makipaglaplaban ng lalaki sa lalaki. Okay lang tumuwad ang lalaki sa kapwa niyo lalaki. Akala niyo harmless? Inaatake na yung family. Inaatake na yung pamilya niyo. Nawa meron kayong kawastuhan sa pag-iisip na hindi tanggapin ang karumal-dumal na ideology na ito, na nagsasabing ang lalaki pwede mag-CR sa babae. Pag nandun yung anak nyo babae, anak nyo bata, pwede ako mag-CR doon. Ito yung pinaglalaban nila. Ito yung tinatanggap ng tao. Ito yung tinatawanan nyo sa TV pag nakikita nyo si Vice Ganda. Akala nyo nakakatawa yung ginagawa niya? Ninonormalize niya ang kalaswaan. Kaya hindi na ako pagtaka kahit sa isang tanyag na eskwelahan gaya ng UP, na mga aral yung mga estudyante doon. Pag umattend kayo ng gay pride, doon nyo makikita lalaki sa lalaki maghahalikan sa harap nyo, paghihipuan sa harap nyo. Ito yung buhay na naghihintay sa mga anak nyo, palaki pa lang. Pero dahil hindi alam ng mga tao kung ba't sila nagpakasal sa isa't isa, ang kanilang iniisip ay ang buhay ay umiikot lang sa may pagkain kaya tayo bukas, may pang-aral kaya yung anak ko, gusto ko siyang bigyan ng magandang kinabukasan. Wala po naghihintay ng magandang kinabukasan, dahil pabulok na po ang buhay ng tao habang papalapit tayo sa pagdating ni Kristo. Lalaganap pa. Kung masama na ang panahon ngayon, maghintay po kayo 5 taon mula ngayon, mas malala pa ang mangyayari. Ito ang kinabukasan na naghihintay sa inyong mga anak. Pero hindi natin alam kung mabubuhay pa tayo bukas. Hindi pa natin alam kung mabubuhay pa ang pamilya natin bukas. Hindi porke bata ay matagal pang mamatay, hindi porke matanda ay mabilis na, magsandali na lang yan. Ang tanong, hindi ba mahalaga sa inyo to? Di ba sinasabi nyo to sa anak nyo? Magsabi ka totoo. Ito ngayon, totoo sinasabi ko sa inyo kung talagang mahalaga sa inyo ang katotohanan. Huwag muna natin pansinin yung ginawa niyong krimen. Huwag muna natin pansinin yung madilim yung nakaraan.
Ang salitang ito ay isang pangabot o panliligaw sa isang taong nananakit, sa isang taong galit, sa isang taong iniwan ang kanyang asawa, niloko ng kanyang asawa, iniwan ang kanyang magulang, pinamigay, ginawa ng masama, ginahasan ng magulang. Hindi natin alam yung katayuan ng mga buhay ng mga tao dito. Pero lahat yan may dinadalang sakit, lahat yan may dinadalang karamdaman. Hindi sa katawan, sa isip, sa karanasan. Lahat yan may kadiliman, lahat nasa putikan. Pero ang kagandahan ng Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay maaaring din natin ang Diyos na kumukuha ng tao mula sa putikan. Huwag kayo ay nag-ampon ng isang bata, hindi nyo siya hayaang nag-ampon kayo mula sa nagpagandang loob kayo, nag-ampon kayo mula sa kalsada. Hindi nyo siya hayaang marumi pagpasok ng bahay. Anong gagawin nyo? Lilinisan nyo siya, papaliguan nyo siya. Akala ng tao kapag lumapit siya sa Diyos, okay lang siya as is. Hindi. Lilinisin kayo ng Diyos. Kaya sinasabi ng tao, ayusin ko muna yung buhay ko bago lumapit sa Diyos. Hindi mo kaya. Para na rin sabihin ng isang cancer, bago ako lumapit sa doktor, pagagalingin ko muna yung cancer ko. Hindi po tama yung ganong kaisipan. Ito ang mabuting balita. Makasalanan ka, para sa iyo si Kristo. Madumi ang nakaraan mo, para sa iyo si Kristo. Galit ka sa Diyos, para sa iyo si Kristo. Ang sinasabi natin ay ang larawan ng isang taong magpapakasal sa isang taong kilala din niya. Paano nyo itatalaga yung inyong buong buhay till death do us part? Sumusumpa ako sa iyo ng buong buhay nang nung araw nyo lang iyon nakilala yung taong iyon. Hindi nangyayari ito. Ano lang mangyayari? Mapubuntis kayo, yun lang. Tapos lalaki walang magulang yung anak. Kagaya ko. Pag gusto ipalaglag ng kanyang ina, dahil ang trabaho ng aking ina dati, nagsasayaw siya ng hubad. Wala naman gustong manood ng isang buntis na nagsasayaw, kaya pinalalaglag niya ako. Ngunit nakatayo ako sa inyong harapan, hindi dahil mabuting tao ako, kundi dahil ako isang pulubing nagsasabi lang sa kapwa ko mga pulubi, kung saan kukuha ng tinapay, tumanggap lang ako ng kabutihan loob ng Diyos. Tumanggap ako ng habag niya. Dahil dito, pinamamalita ko sa lahat dahil pinaniniwalaan ko to na aking buong buhay. Naniniwala ba kayo sa pananampalataya nyo? Kaya nyo bang pahiyain yung sarili nyo sa harap ng tao? Ito, paniniwala ko, maniwala kayo dito. Hindi nyo nagagawa yan. Kaya kayo mahihiya na sabihin sa tao ang pananampalataya nyo ay dahil hindi kayo naniniwala sa pinaniniwalaan nyo. Meron lang kayo relihiyon, pero hindi ito nakakapagligtas. Dahil ang relihiyon ng taong hiwalay sa Diyos ay ang paggawa ng mabuti. Tatabunan ko yung kasamaan ko ng mga mabubuting gawa. Sabihin din na magnanakaw, okay, ang dami kong ninakaw. Sabihin na nasa gobyerno, okay, ilan ba yan? 10 billion? Hindi ka na babayaran na, magpapastor na lang ako. Lusot ba? Higit pa sa lahat ng pera sa buong mundo ang kasalanan nyo sa Diyos. Napakalaki ng kasalanan mo sa Diyos na ang parusa dito ay kamatayan. Kaya wala kayong kilalang tao hindi namamatay. Ang magulang mo mamamatay o namatay na. Yung anak mo mamamatay yan. Ikaw mamamatay. Asawa mo mamamatay. Kapitbahay mo mamamatay. Wala kang kamag-anak na hindi mamamatay. Meron ba kayong kilalang Pope sa Roma na hindi namatay? May kilala ba kayong pastor o pare na hindi namatay? Bakit namamatay lahat ng tao? Dahil bunga ito yung kabayaran ng kasalanan. Ibig sabihin, lahat ng tao, kahit sino, kahit si Maria, si Muhammad, yung mga apostol, patay. Dahil walang tao hindi nagkasala. Isang tao lang ang hindi
kinapitan ng kamatayan. Sa ikatlong araw ng kanyang pagkamatay sa katawan, nabuhay naman siya muli mula sa mga patay. At siya ay buhay na magpasawalang hanggan. Namamagitan siya ngayon sa harap ng Diyos bilang Diyos para sa mga makasalanan. At ito ang panliligaw sa inyo ng Diyos ngayon. Saan kayo makakita ng balitang mas maganda pa dito? Tinatawag kayo ng Diyos upang lumapit sa Kanya at tumanggap ng buhay na walang hanggan. Hindi po ito pinag-iisipan. Kung paano hindi pinag-iisipan, ano bang gusto mo? Langit o impyerno? Kamatayan o buhay? Hindi pinag-iisipan. Alam niyo gusto niyo ng buhay na walang hanggan. Alam niyo gusto niyo ng kalangitan. Pero ang tao gusto ng langit na walang Diyos. Gusto niya ng isang buhay o benepisyo na hindi niya kailangang pagbayaran. Gusto niya ng kuryente na hindi niya kailangang magbayad. Gusto niya ng libre. Gusto niya ng ayuda na hindi siya kailangang gumastos. Pero ito yung magandang balita. Lahat ng ito ay may kabayaran, pero si Kristo ang nagbayad. Aaminin mo lang sa iyong sarili na wala kang kayang gawin para bayaran yung utang mo sa Diyos na ikamamatay mo at titingin ka sa krus ni Kristo, ang tanda ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos na binuksan niya para sa lahat ng tao, sa lahat ng makasalanan. Wala tayong ibang pag-asa. Paano tayo makakaligtas kung ating babaliwalain na nag-iisang kaligtasan na tinalaga ng Diyos para sa ating ikaliligtas? Ang krus ni Kristo. Ang krus ni Kristo ang tanda ng kabutihan ng Diyos sa mga makasalanan. Sa mga taong alam ko makasalanan ako. Kahit ako hindi ko patatawarin yung sarili ko. Pero totoo ba? Maaari ba akong mangarap na itong Diyos na to nagpapatawad ng isang kagaya ko? Kasi ako hindi ko kayang patawarin yung sarili ko. Binababa natin yung sukatan ng Diyos sa sukatan natin. Ikaw hindi ka makapagpatawad, so yung Diyos hindi rin makakapagpatawad. Kaya maniniwala ka sa isang relihiyon na, oy, dumaan ka muna sa nanay niya kasi galit sa iyo ang Diyos. Yung nanay niya hindi niya natatanggihan yon. Wala kayong makitang gano'n sa salita ng Diyos. Ang sinasabi ng Diyos, lumapit kayong lahat sa akin. Sa akin, sa Kanya mismo. Hindi sa nanay ko, hindi sa relihiyon, hindi niyo sinabi, magpakabait kayo, at gawin niyo itong mga bagay na to, tsaka ako ay tatanggapin. Hindi. Marumi ka, lapit ka sa akin. Dugo ko ang panlilinis ko sa iyo. Hindi mo mabayaran yung kasalanan na ikamamatay mo. Naparito ako para bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Hindi naparito si Jesus para bigyan ka ng buhay na meron ka. Naparito si Kristo para ibigay sa iyo yung wala ka. Mamamatay ka. Wala kang buhay. Kaya nga sinabi ni Jesus, ako ang daan. Sinabi ni Jesus, ako ang katotohanan. Sinabi ni Jesus, ako ang buhay. Walang nakakalapit sa Ama kung hindi kay Kristo dadaan. Sinabi niya, kung hindi kayo maniniwala, sabihin niyo na sa Kanya ngayon, alam mo, sinungaling ka eh. Hindi ako naniniwala sa sinabi mo. Kaya kong lumapit sa Diyos sa paraan ko, sa pagpapakabuti. Bakit? Gano'ng karaming kabutihan ang kailangan mong gawin para makasigurado kang langit na ako? May listahan ba? Nahit mo na ba yung kota? Paano yung mga kababuyan mo na wala nakakakita sa'yo? Paano yung krimen mo? Hindi mo pwede sabihin sa araw niyon, Lord, ang dami kong tinulungan tao, pero ang dami mo naman tiniyakawang tao. Paano yung kasalanan mo na nakatago? Naghahanap ng hustisya ang Diyos. Ano ang pambayad mo? Ano yung pambabayad mo sa Diyos sa isa man lang kasinungalingan mo? Bakit? Kaya mo bang bilangin ko ilang beses ka na nagsinungaling sa buong buhay mo? Mabibilang mo? Haharapin mo yan pag namatay ka mamaya. Ito pa isang tanong. Gano'ng karaming pera kailangan may bayad sa pare para makasigurado kung nakawala na yung kaluluwa ng iyong mahal sa buhay sa isang lugar na sinasabi nilang purgatorio? O pwede naman sabihin, oh, sapat na, nahit ko na yung kota, 15,000 na yung kailangan ko ibayad sa pare, sigurado ako nakawala na yung kaluluwa ng aking mahal sa buhay sa isang gawa-gawang lugar na purgatorio. Gano'ng karami? Bakit mo sinusugal yung kaluluwa mo sa isang bagay na alam mong hindi mo kayang sagutin kung totoo man ito o hindi? Bakit hindi kayo maniwala sa Diyos na hindi nagsisinungaling? Sasabihin nyo,
Kasi mas gusto ko maniwala sa relihiyon ko ngayon. Na hindi ko alam kung saan ako mapupunta pag namatay ako. Kaya sa maniwala ako sa isang Diyos na nagsasabing ang lahat ng lalapit sa akin ay hindi kailanmang mamamatay dahil bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kaya sa isang Diyos na hindi nagsisinungaling na nagsabing ang lahat ng lalapit sa akin hindi ko itataboy. Walang lumalapit sa Diyos na pinapahiyaan niya. Pero alam ng Diyos sa mga lumalapit sa Kanya dahil tinetesting lang siya. Paano alam din ng lalaki na lumalapit lang yung babae dahil sa kanyang pera? Dahil ang tao, kapag wala nang pakinabang doon sa kanyang kapwa o sa kanyang partner, nangiiwan na. May kilala ako, yung kanyang asawa nagulay. Iniwan na ng asawa. Pinabayaan na ng mga anak. Bakit? Pabigat kasi. Ganito ang puso ng tao. May sukatan yung pag-ibig. Pero napakalaking biyaya na malamang hindi tumitingin ng Diyos sa iyong kakayanan na maging mabuting tao dahil alam niya hindi mo kayang gamutin ang iyong sariling ketong. Hindi mo kayang bayaran ang iyong sariling kasalanan. At dahil wala kang pambayad, mamamatay ka. Tingnan nyo, hindi man lang kayo kinikilabutan. Bakit? Dahil hindi kayo naniniwala. Ina-assume nyo na ako ang judge. Titignan ko kung tama ang Diyos. Dahil hindi pa ako handang sumunod sa Diyos. Kasi may pangarap pa ako at hindi ko pa na-achieve yung mga goals ko sa buhay. Sabi ng Panginoon sa ganitong klaseng ingot, mahal, ngayong gabi kukunin ko yung kaluluwa mo. Saan mapupunta lahat ang pinapagura mo? Sino magpamana lahat ang pera yung iniipon? Kung pareho kayo, pinag-iipunan mo, papatayin ko ngayong gabi. So bakit kayo nag-uubos sa panahon sa mga bagay na hindi rin naman kayang hawakan? Bakit hindi kayo mag-impok sa buhay na walang hanggan na inyong haharapin? Sinong tao dito ang makakaiwas sa kamatayan? Maaaring tumana sa harapan ko yung taong hindi na sisikatan ng araw bukas. Maaaring kayo yun. Ano pag-asa meron sa reliyon nyo? Sabi ni pastor alam mo ba yung ginagawa ng pastor mo kapag nag-iisa siya? Nagtitiwala ka sa isang tao na nangangailangan din ng habag ng Diyos? O hindi ba mas mabuti na magtiwala sa Diyos na hindi nagsisinungaling? Na magtiwala sa isang Diyos na may kapangyarihan makapagligtas sa iyo asawa at sa iyong anak. Pero kapag sumunod ka sa Diyos at papakasal ka sa Diyos, sipin nyo, papakasal ka sa asawa mo pero gusto mo magbuhay binata. Ito ang ginagawa ng mga Christian ngayon. Christian siya pero makamundo siya. May asawa siya pero may iba siyang kinakapitan. Ang pambayad niya sa asawa niya, uuwi naman ako sa'yo, nagbibigay akong pera sa'yo, so okay lang akong magtaksil. Gusto niyo ba yung ganon? Hindi niyo tatanggapin niyo, pero yun ang buhay na inaalay niyo sa Diyos. At dahil kayo ay isang relihiyoso, at kayo ay part ng isang worship ministry o kung ano-ano, o global na ministry dyan, at tinatanggap kayo ng Diyos dahil mabuti ka. Hindi tinatanggap ng Diyos yung mabuti. At tinatanggap ng Diyos ay yung makasalanan. Magsisimula ka sa paanan ng krus. Magsisimula ka sa alikabok. Magsisimula ka sa lugar ng kawalan ng pag-asa bago mo tanggapin ang kapunuan ng kanyang mga pangako. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. At kapag sinabi niya, ibigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat na magtitiwala sa akin, makakasiguro kayo, kapag magtiwala kayo kay Kristo, kapag kinumit nyo yung inyong buhay sa inyong asawa, kay Kristo na magiging asawa ng kanyang iglesia, magiging tapat siya sa inyo. Gusto nyo ba isang kasawang hindi mapapagkatiwalaan? Bakit? Meron ba nagpapakasal na iniisip niya, magtataksilan ako nito next week? Pero ganito ang sinasapit ng mga family ngayon na naghihiwalay, na gumastos ng malaki sa kanilang reception, nauwi lang sa bibig ng mga bisita yung pera nila. Anong pag-asa meron ka kapag namatay ka? Saan nakatayo yung pag-asa mo? Sa relihiyon mo, na hanggang ngayon hindi mo alam kung totoo. Hindi mo alam kung saan ka dadaputin pag namatay ka. O sa Diyos na hindi nagsisinungaling, na nagbitaw ng salita, na iniibig kita, at ang tanda nito ay binigay ko upang mamatay ang nag-iisa kong anak. Pag nagtiwala ka, siya ang pinatay, ikaw ang mabubuhay. Hindi mo kailangan ng pera, hindi mo kailangan ng magandang buhay, hindi mo kailangan maging tanyag, hindi mo kailangan maging mayaman, hindi mo kailangan maging mabuti, hindi mo kailangan maging malinis.
Kinukuha niya yung marumi. Kinukuha niya yung walang pag-asa. Kinukuha niya yung hindi kapatapatawad. At binibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Ginagawa niya itong bago. Hindi kanya ginagawang mabuti. Paano hindi mo kaya linisin yung sarili mo sakit? Hindi mo kaya bayaran ang sarili mo kasalanan? May ibang magbabayad para sa iyo. Pwede mo ba sabihin sa jeep, wala kang pambayad? O, bayad na ako ha. Wala ka naman inabot sa akin. Basta, bayad na ako. Kailangan meron sumakay ng ibang tao para magbayad para sa iyo. Dahil wala kang pambayad. Sa kahit isa man lang nakasinungalingan sa buhay mo, na ikaw mismo ang umaamin na hindi mo mabilang sa dami at hindi mo maalala. Kinakausap ka ng salita ng Diyos. Alam mo ito ay totoo. Alam mo nagbibigay ito ng pag-asa sa iyo. Isipin mo na lang. Makikipagagawan ka kapag may makita ka 1,000 dito. Pero buhay na walang hanggan na ang Diyos mismo nag-aabot sa iyo. Wala ka nakikita nagkakandara pa. Ngunit ang tumatanggap lang nito, ang nangangahas, lumapit sa kamay ng Diyos para tanggapin yung biyaya ng Diyos ay yung taong naniniwalang wala siyang pag-asa na patatawarin siya ng Diyos. Hindi siya karapat-dapat. Gaya nung magnanakaw sa tabi ni Kristo. Tama lang na mamatay ako dahil sa sama ng buhay ko. Inamin niya. Tama lang. Hindi ako karapat-dapat buhayin. Dapat sa akin itong parusang to. Tama lang. Justisya ito sa buhay kong masama. Pero itong taong to nakatabi ko, wala siyang kasalanan. Anong ginawa niya? Nagtiwala siya na si Kristo ay sa kung sino ang sinasabi niya, Lord, pagpasok mo sa kaharian mo, magmamakawa ko, alalahanin mo man lang sana ako. Ngayon din, sabi ng Panginoon, kasama kita sa buhay na walang hanggan. Ngayon din. Hindi niya sinabing, bahala ka sa buhay mo, magnanakaw ka, bahala ka sa buhay mo, linisin mo muna yung sarili mo, magpakabait ka muna, nakapako ka na dyan, wala ka ng pag-asa. Hindi. Umamin siya sa kasalanan niya, nagtiwala siya kung sino ng katabi niya, nakapako sa krus, may kaharian ito. Kung kaya pinangakuhan siya ng buhay na walang hanggan. Saan ka bibili ng buhay na walang hanggan? Saan ka bibili ng kapayapaan? Saan ka bibili ng peace of mind? Saan ka bibili ng katahimikan ng pag-iisip? Pag-asa, saan nabibili ito? Ito ang mga bagay na malayang inaabot sa inyo ngayon ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Aamin ka lang, lalapit ka lang. Kagaya nito, namimigay kami ng Bible dito libre. Kukunin nyo lang. Walang bayad. Sa inyo na. Iuwi nyo, maaaring di na tayo magkita. Wala kayong maririnig mula sa amin. Libre lang, nandito, kunin nyo lang. Ginagastos na namin yan para sa inyo. Kung gusto nyo lang. Kung gusto nyo lang. Libre, walang bayad. Huwag kayong mamimigay ng pera sa mga tao nangangaral kunyari ng Biblia sa kalsada, umakyat sa bus. Masabot ako kayo ng sobre. Ito ang mga makakapal na panira sa salita ng Diyos na ginagawa nilang business. Pinangangalakal nila yung salita ng Diyos. Pasama ko kayo, pero bayaran niyo ako. Huwag kayong mamimigay ng pera sa mga tao ito dahil magiging kabahagi kayo ng sumpa na nakapatong sa ulo ng mga hayop na ito. Binabastos nila ang Diyos ba? Binabayaran niyo ba yung hangin na dumadaan sa ilong niyo? Binabayaran niyo ba yung araw para sumikat? Tapos kailangan niyong bayaran na basahan kayo ng salita ng Diyos? Samantala ang salita ng Diyos, dito tayo nabubuhay. Dahil lahat tayo lumalakad sa madilim na palayan. Ngunit ang salita ng Diyos ay liwanag para sa dilim. Dahil sabi ni Kristo, ako ang liwanag ng mundo. At kung sino man nalalakad sa liwanag ko ay hindi lalakad kailanman sa dilim. Kapag kayo ay nagtiwala sa Diyos na nangangako sa inyo, sa Diyos na nag-aangkin ng titulong, siya ang Diyos na nagpapawalang sala sa mga makasalanan kapag tinatanggap niya ito bilang katotohanan para sa inyo ang kaligtasan. Sino ba ang nilapitan ni Kristo? Yung mga pari ba? O yung mga mangingisda? Yung mga mayayaman ba? O yung mga tukha? Sino ba ang nakakain? Yung mga lumapit? Sino ba? Kayo?
Tatanggap pa kayo ng ayuda kapag hindi kayo lalapit sa barangay? Tatanggap pa kayo ng buhay na walang hanggan kung hindi kayo lalapit kay Kristo? Kaya inuulit ko sa inyo, kung palagay na kayo sa reliyon nyo, mamatay kayo kasama ang reliyon nyo. Ngunit naparito ang salita ng Diyos para sabihin sa inyo, si Kristo ang buhay. Kung kayo ay namumuhay sa moralidad, sa inyong sariling kabutihan, kayo ay mamamatay. Pero kung kayo ay magtitiwala sa Diyos na nagkatawang tao, na namatay para sa mga makasalanan, sa Diyos na nagpapawalang sala sa mga makasalanan, sa Diyos na nagbayad ng inyong kasalanan, at sa buhay naman muli para sa inyong katwiran, kayo ay mamamatay kasama niya sa inyong kasalanan, hindi na kayo kailanman kayang hawakan ng kamatayan, at kasama kayo mabubuhay naman muli sa kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu, dahil nabuhay naman muli sa sa mga patay, sa sarili niyang kapangyarihan, at ang kapangyarihan na ito magbubuhay din sa inyo sa uling araw. Sa kanyo makikita ang bunga ng inyong pagtitiwala, sa kanyo makikita na ang Diyos ay napapagkatiwalaan. Totoo pala! Hindi pala ako nagkamali, hindi pala kayo nagsinungaling, na nagtiwala ako sa inyo at ngayon nasa harapan nyo ngayon, nasa harapan nyo ako ngayon. O napakaganda makita ang mukha ng Diyos. Mas gusto niyo ba makita ang bulkan ng Talaba sumasabog ito? Mas gusto niyo ba makita yung sarili niyo nasa gitna nito at lumalangoy? Sa kumuloy, nalulunod kayo sa nagbabagang apoy, nagbabagang kumuloy, nagugutom kayo na walang pagkain, nauuhaw kayo na walang tubig, na walang tigil at pahinga. Walang araw o gabi, walang pahinga. Ngunit buhay na walang hanggang ang inaalay sa inyo ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. At maaaring ito ang huling pagkakataon na kumatok kayo sa pintuan ng Diyos, pahingi po ng pagkain. Tuwang-tuwa siyang ibibigay sa inyo, si Kristo, ang ating nag-iisang pangangailangan. Hindi niya ipagkakait sa inyo ang pinaka-yaman ng kalangitan. Si Kristo, ang pinakakayamanan ng kalangitan. Ibibigay niya at binigay na niya ito sa inyo. Kukunin niyo na lang. Ang kukuha lang nito at lalapit ay mga naniniwala. At hindi lahat ay maniniwala. Para sa mga maniniwala at lalapit, buhay na walang hanggan ang kaloob sa inyo. Pero sa mga nagtitiwala sa kanilang relihiyon, sumpa ang para sa inyo. Wala kayong aasahang mabuti mula sa Diyos kapag inyong binaliwala ang nag-iisang kaligtasan ng Diyos. Wala naghihintay sa inyo sa dulo ng inyong buhay, kundi kamatayan ang magpasawalang hanggang kamatayan pa. Kasama ang inyong mga anak na dinamay nyo sa inyong kasinungalingan. Nawa kahabagan kayo ng Panginoon kung paano kinabagan din niya ang hindi mabilang na taong mga nauna na tuhan-tuhan inalay ang kanilang buhay habang sila ay kinakain ng mga leon, habang ginigilitan ng leeg yung kanilang mga anak dahil sa kanilang pananampalataya, habang sila ay pinako sa krus at sinindihan para magkaroon ng liwanag sa lipunan. Yung mga taong habang pinapatay ay nagpupuri. Purihin ka, Panginoon, karapat-dapat kang papurihan. Salamat po sa karangalan na isara ang aking pagtitiwala sa inyo na aking sariling dugo. Ikamamatay niyo yung asawa niyo kung talagang minamahal niyo siya. Ganon din ba ang kaya niyong ialay kay Kristo kung siya nga ang tunay niyong buhay? Kung nasa ng inyong kayamanan, nandun ang iyong puso. Kung ang puso mo ay nasa mundo, mamamatay kang kasama ang mundo. Ngunit kung ang puso mo ay na kay Kristo, si Kristo ay nasa kalangitan at buhay na walang hanggan ang kanyang inaalay sa iyo. Walang ibang kaligtasan kundi sa pangalan lang ni Jesus, ang nag-iisang katotohanan, kaparaanan at buhay ng Diyos. Walang ibang kaligtasan kundi sa pangalan lang ni Jesus. Walang ibang kaligtasan kundi sa pangalan lang ni Jesus. Walang tumatawa sa impyerno. Tawa ka ngayon.